Umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kahayayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa araw nito ating pong ipinagdiriwang ang pagunita kay Santa Isabel ng Hungary. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay Santa Isabel ng Hungary ang pagkakataong makilala at sambahin ng iyong anak sa katauhan na mga kapuspalad. Tugunin mo ang kanyang panalangin, kami ay iyong bigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa mga dukha at nangangailangan sa pagmamalasakit na pag-ibig sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Napakahangal ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakikilala siya na lumalang sa mga ito. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa karurukan,
ang rumaragas ang tubig at ang mga tala sa kalangitan, ang kinikilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinikilala nilang Diyos ang mga ito dahil sa kanilang angking kariktan, dapat ay nalaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng yan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmulan ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito. Sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sannilikha, makikilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos. Maaaring nagsikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, lubha silang naakit sa kagandahang kanilang nakita. Hanggang sa niniwala silang Diyos nga ang mga ito, ngunit wala silang tunay na may dadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Narito malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit, nang araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre
at natupok silang lahat. Gayon din sa pagating ng Anak ng Tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalaan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buwitre. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Una po ay welcome sa inyo. Face to face, ating kaysa po sa banal na pagdiriwang ng misa. Una, ang mga sakop ng ating parokya at National Shrine of Santo Padre Pio. Ikalawa, kayo pong higit na nakararami mga pilgrims. Kayo din po ang mga kaisa natin sa misang ito, alas 12 ng tanghali through live streaming. Welcome po sa ating banal na pagdiriwang. Sa palagay nyo kaya sa inyong pagninilay, ang nangyari nung panahon ni Noe at panahon ni Lot ay sa ring nangyayari ngayon. Sabi ng Panginoon, nung panahon ni Noe at ni Lot, si Lot ay kapatid ni Abraham, para sa inyong kaalaman. Sabi ng Panginoon noon, ang mga tao ay nakain, nainom, nag-aasawa, nagtatayo ng bahay, namimili, nagbibili. Those happened then. Are they happening now? Ano sa palagay ninyo? Do we eat? Do we drink? Do we buy? Do we sell? Do we build houses? Di ba nangyayari din yan? Ngayon? Then, anong ginawa ng Diyos? Una, delubyo. When it rained for 40 days and 40 nights. And people were laughing at Noah. Ari namang taong itugay, hustong isip. E nagawa ng barko, wala namang dagat. Nasa parang Sabi ng Diyos, gumawa ka ng barko. Ay yung pobreng si Noe, palibas sa iba na't masunurin, gumawa ng malaking barko. Ay di ang mga tao
Pigatawan na siya. Magawa, ang sabi ng Diyos, your family, all your livestock, your animals, pasok sa daong. Ay nung makapasok nga, umulan, 40 days and 40 nights. Nilunod ng Diyos ang mga tao. The term of Luke is, at namatay silang lahat. Ay hindi pa rin nadala eh. Anong ginawa ng Diyos ng panahon ni Lot? When ang mga tao, they were committing adultery, sodomy, homosexuality. Ano sabi ng Diyos kay Lot? Umalis ka na sa Sodoma. Ang gawa ng Diyos, sabi ng Ebanghelyo, ang Diyos nagpaulan ng fire and brimstone, apoy at asupre, at natupok silang lahat. At si Jesus, nangungusap sa atin ngayon, isang mapagmalasakit na paalaala ni Jesus sa atin. Ano sabi ni Jesus? Gayan din ang mangyayari sa inyo pagdating ng anak ng tao. Ano po ang pagkakaiba ng nangyari noon at nangyayari ngayon? Noon, the time of Noah and Lot, ginawa ng mga tao na Diyos-Diyosan ang mga nilikha ng Diyos. The first reading from the Book of Wisdom tells us, ang mga tao noon, ang tingin sa mga nilikha ay lumikha. Kaya, diniyus nila ang creation. They ate, they drank, they married. Yan ang sabi ng first reading. Diniyus nila ang mga nilikha. They forgot the Creator, the source of all creation. Yun po ang diferensya. Unless, of course, at this present times, we do what they did in the Old Testament. At mukha nga it seems na ang mundo ngayon ay walang Diyos. At ang dinidiyos, human rights, human freedom, ang batas lamang nila'y anong aking karapatan, anong aking kalayaan. Ito ang Diyos ngayon ng mga tao. My right and my freedom. Ito ang Diyos ko. Basta bagsik pa yan, kaysa ang Diyos ko'y ang kanin, ang Diyos ko'y ang pangulam, ang Diyos ko'y araw, ang Diyos ko'y buwan, mas matindi yung ang Diyos ko'y ang aking karapatan at ang aking kalayaan. Kung anong gusto ko, siyang masusunod. Gusto kong palaglag ang bata sa aking tiyan, gagawin ko. I have the right. I am free. Ito ang Diyos ng mga tao ngayon. Mag-iingat kayo. At minsan tayo gayaan. We don't care other people.
Tanyo, may mga nasimba ay walang pakundangan nagmimisa hawak ang cellphone at walang pakundangan ay naistrobong katabi. Oh. Bakit? Ay, gusto ko Gusto ko Ay gusto mo nga, ay mimisa, nasimba ka Tanyo, yan yung napakasimple lang na halimbawa. Napakasimple lang yan. Cellphone pa lang yan. Gaano na yan? Habas mo sa pamilya, sa community, sa ating society, sa lipunan. Kaya si Jesus, may mapagmalasakit na paalaala. Mag-ingat kayo. Ganyan din ang mangyayari pag dumating ang anak ng tao. Sabi ng iba, mga kapwating Pilipino, para daw mawala ang mga magnanakaw sa ating pamahalaan, ay lahat tayo lipurin ng Diyos at magsimula ng panibagong lahing Pilipino. Yun ang sabi ng mga luko-luko. Para daw mawala yung mga magnanakaw, ay sukat mo kabataan barangay pa lang magnanakaw na Sukat niyo yan. Sa daming komunidad ng mga kabataan ngayon, ay bakit sa kikitahin Diyos ko puro Yan ang salitang Batanggenyo Diyos ko puro It is our expression. O ay maliit pa lang yan, ay magnanakaw na. Malalamang na sa kapwa. Hindi kailangan pag lumakit na yung kapitan, konsehal, mayor, gobernador, senador, congressman, alam niya yan. Again, Jesus lovingly reminds us, ganyan din ang mangyayari sa inyo. When it happens, I hope not, and I pray not, we will be at the mercy of God. We will be at the mercy of God. What happened then is happening now. We pray that God is still our God, loving and merciful God. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakiulog na lamang po sa buslo. Kapuri-puri ka, Diyos, samang lumikha sa sandibutan, sa iyong kagandahang loob, naritong aming mayaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawaan, tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inumin nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga minamahal upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo
ang mga alay ng iyong bayan. At ipagkaloob mong kaming gumugunita sa giyanap ng iyong anak, sa kalakhan ng kanyang pag-ibig, ay mapatatag ng halimbawa ni Santa Isabel ng Hungary sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagkaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon na makaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang bunga ang punyagin ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit, lupa'y napupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilaan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilayay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may pagalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, Sarili ay inihain,
bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga yumaong mahal sa buhay. Kaawaan niyo po silang lahat at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, Birhen ng kaysasay, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ni Santo Padre Pio na aming butihing patron, ni Santa Isabel ng Hungary at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa Ang lahat po ay tagubilin ng magsitayo. mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadyan mo kami sa lahat ng
masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maparad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat Na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang Gagaling na ay ako. gagaling na ako. Ang iyong pangalan, O Panginoon, sa kalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Pinagmamasdan ko ang langit na gawa ng iyong mga kamay. Ang buwan at mga bituin na sa langit niyong inilagay. Kahanga-hanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa kalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan.
Ang isasagawang second collection na iginagamit sa patuloy na pagpaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. O sino kaya siyang tao na iyong pinagmamasdan? Ginawa mong anghel ang katulad, pinuno mo ng karangalan. Kahanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa kalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga nakinabang ay dumadalangin makasunod kay Santa Isabel ng Hungary, nag-ukol ng pagsamba sa iyo sa paglilingkod sa kapwa-tao, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pielcina, Mongheng Banal, Pintakasin Santo, ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit, aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay, sa mabuting balita ng pagligtas. Turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya, amin pong pakiusap, ito mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa baundang unahan ng main church ang paglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Buong buwan po natin ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakiisa para sa pagsulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa main church, sa main store, at iba pang lugar dito sa pambansang dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Isa ay sa ganap na ikaliwa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan at tahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan
Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Yung pong World Day of the Poor ay sa linggo po, November 19, 7th World Day for the Poor. Mga minamahal na kapatid, tayo manalangin sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong po ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, kayo po ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos niyo po ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin na nagpapalaala ng inyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng inyong awa at biyaya. Loobin niyo pong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Pagkapanalangin sa mga kaluluwa, kapayapaan, kailaman ng igawad na may kapal, sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. May the souls for our beloved loved ones, may the souls of the faithful departed, to the mercy of God, rest in peace. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon at ipahayag kanyang pagkaling at habag,
katarungan, tanda ng kanyang kaharian.